King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1300. Death Dimension. Pagkaraan ng ilang oras, lumitaw ang party sa harap ng isang sirang gusali na kasing taas ng bundok. Ang masilayan pa lamang ang wasak at sira-sirang gusaling ito ay sapat na para maisip nila kung gaano ito kalawak at engrandi noong ito ay buo pa. Inakay sila ng Ancient God Black Extreme sa isang maliit na kuweba na nasa ilalim ng lupa. Sa simula, ang landas ay makitid, at ang mga dingding ay gawa sa metal na bato. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang mga dingding ay gawa sa kulay abong kristal. Maaaring nawasak ang mga guho na ito, ngunit ang mga lugar sa ilalim ng lupa ay napanatili ng maayos. Naningkit ang mga mata ng ginang. Ginagamit ni Zhao Feng ang kanyang mata upang maingat na pagmasdan ang bawat pulgada sa kanyang harapan. Ang mga dingding ay gawa sa napakatibay na materyales na kahit isang suntok mula sa kanya ay hindi makapinsala. Ang mga pader ay kumilos din bilang isang makabuluhang hadlang sa divine sense. Ngunit mas iniisip ni Zhao Feng kung anong uri ng tao ang makakapagwasak ng ganoon kalawak at matibay na gusali sa kasalukuyang estado nito. Ang gusaling ito ay dapat na itinayo ng Heaven's Legacy Race, kaya bakit hindi tayo nakatagpo ng anumang mga array o bitag? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagtanong si Zhao Feng. Ang ginang at si Lin Chengguo ay nagpakita ng mga pahiwatig ng pagkalito. Marami na silang narinig tungkol sa mga lungsod ng Heaven's Legacy Race at kung ano ang kanilang naiwan. Maliban sa ilan pang bukas na mga rehiyon, ang iba pang mga lugar ay protektado ng mga bitag at mga arrays na naging dahilan upang mahirap silang daanan para sa mga tagalabas. Ako ay sanay sa mga bitag at array, at naalis ko na ang mga bitag sa aming ruta. Walang tigil na sabi ng Ancient God Black Extreme. Nagulat si Lin Chengguo at ang magandang babae. Alam ng Ancient God Black Extreme ang mga bitag ng mga guho na ito ng higit sa sinuman, kaya kailangan nilang mag-ingat sa kanya. Mabilis na dumating ang party sa harap ng isang pinto na gawa sa violet crystal. Isang malabong purple boundary array ang nagselyado sa pasukan. Sa pamamagitan ng boundary array, kitang-kita ng isa ang isang malawak na espasyo na may mga dingding na kulay pilak na kulay abo. Sa gitna ay isang itim na pool ng tubig kung saan paminsan-minsan ay lalabas ang mga itim na kristal ng chestnut. Pinigilan ng array ang sinuman sa kanila na makadama ng anumang enerhiya, kaya walang sinuman sa kanila ang makatukoy kung ano talaga ang itim na tubig, ngunit ang mga itim na chestnut crystal na iyon ay malamang na intent crystals. Ang boundary na ito ay isa sa mga arrays ng Heaven's Legacy Race. Alam ko kung paano ay undo ito, ngunit mahirap para sa akin na mag-isa. Ngayong nandito na kayong lahat, hindi dapat maging mahirap ang pagbuwag sa hanay na ito. Isang ngiti ang lumitaw sa masamang mukha ng Ancient God Black Extreme. Paano natin gagawin? Tanong agad ng ginang. Ipinaliwanag ng Ancient God Black Extreme ang kanyang pamamaraan sa iba pang bahagi ng party. Ang hangganan na ito ay nabuo mula sa parehong mga mekanismo at isang array. Isa lang sa kanila ang kaya ng Ancient God Black Extreme, kaya hindi niya kayang i-undo ang hangganan ng mag-isa. Kapag na-undo ko ang mekanismo, kailangan ninyong atakehin ang tatlong kritikal na punto ng array. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng Ancient God Black Extreme ang kanyang black stone plate at sinimulang i-undo ang mekanismo. Ang tatlong iba pa ay inatasan ng tig-isang puntos sa hanay. Buzz. Swoosh. Hindi mabilang na maliliit na karakter ang lumabas sa stone plate at sa pintuan ng violet crystal. Ang malabong mga inscription sa paligid ng pinto ay agad na nagsimulang kumislap ng nakakasilaw na liwanag. Isang dagandong ang nagmula sa loob habang ang hanay ay tila nagsimulang humina. Sa sandaling ito, sabay-sabay na umatake ang tatlo. Boom! Bang! Nabasag ang hanay, na nagdulot ng makapal na enerhiya ng kamatayan na lumabas. Ang enerhiyang ito ng kamatayan lamang ay sapat na para pumatay ng isang rank 1 true god. Ang pool na ito ay naglalaman ng death intent, na ang ibig sabihin ay death intent crystals iyon. Medyo nadismaya ang dalaga, ngunit pumasok pa rin siya sa silid. Kahit na ang death intent crystals ay walang silbi sa kanya at kay Lin Chengguo, ang mga ito ay napakataas na antas ng intent crystals, at ang death intent crystals ay napakabihirang magsimula at sa gayon ay lubhang mahalaga.
Maaari silang i-trade para sa isang malaking bilang ng mga intent crystal na magagamit nilang dalawa. Sa pagpasok ng party, bahagyang tumalikod sina Zhao Feng at Ancient God Black Extreme. Boom! Biglang bumuhos ang itim na tubig sa pool, at ang malakas na enerhiya ng kamatayan ay tumaas at tumagos sa silid. Ang babae, na mas malapit kaysa sa ibang bahagi ng party, ay maraming bahagi ng kanyang katawan na nabuhusan ng itim na tubig na ito. Ang mga bahaging ito ay agad na nagsimulang maging kulay abo at nalalanta, na sumisira sa kanyang kagandahan. Nakita ito ni Lin Chengguo at ginamit ang kanyang malalim na space intent para umiwas sa tubig. Kalokohan. Agad namang ngumisi ang babae. Napaka-espesyal ng death intent, kaya kahit na sa kanyang samsara body, mahihirapan siyang mabilis na ayusin ang kaagnasan na dulot ng death intent. Hinahanap mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pangahas na pumasok sa lugar na ito. Isang galit na dagandong na sinalubong ng enerhiya ng kamatayan ang umalangaw-ngaw sa silid. Isang napakalaking itim na mata ang dahan-daang lumabas mula sa itim na pool ng tubig. Sa mata na ito ay maraming malagim na puting batik na tila pumipintig. Ang mata na ito ay nasa anyo ng Eye of Death, 80% na katulad ng tunay na pakikitungo. Ang itim na mata ay may ilang itim na galame sa paligid nito na umaabot sa pool. Kahit ang isang rank 7 Yao God ay naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan. Ang babae ay medyo nagalit. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng madilim na dilaw na ambon kung saan lumitaw ang isang ancient god na samsara immortal body. Ito ay karaniwang isang Eye of God na may katalinuhan. Ang mga mata ni Lin Chengguo ay kumikinang sa isang matalim na liwanag. Alam ng lahat na ang mga Yao Gods ay ipinanganak ayon sa kanilang kapaligiran at ang mga espesyal na bagay sa loob nito. Ang mga Yao God ng mga guho na ito ay nasa hugis ng mga mata, at ang Yao God na ito ay maaaring ituring na isang higanteng Eye of Death. Lahat sila ay hindi maiwasang magtaka kung anong uri ng sikreto tungkol sa 8 Great God Eyes ang nakatago sa loob ng mga guho na ito na ang lugar na ito ay maaaring gumawa ng napakaraming Eye Yao Gods. Magsama-sama ang lahat. Pag-atake mula sa malayo. Huwag kang lalapit. Tumawag si Ancient God Black Extreme. Naunawaan nilang lahat ang kahulugan ng Ancient God Black Extreme. Ang itim na tubig sa pool ay naglalaman ng death intent, na maaaring makapinsala kahit sa isang ancient god. Spatial Flurry Blade. Ang dalawang mata ni Lin Chengguo ay kumikinang na may pilak na kinang, pinalapot ang hindi mabilang na puting kristal na talam sa paligid niya. Swoosh! Ang walang katapusang bilang ng mga puting blades ay agad na nagsimulang humadlang sa Eye of Death ng Yao God. Black Torrent Extreme Light. Alab ng Wind Lightning Eye. Ang sinaunang Diyos Black Extreme at Zhao Feng ay umatake gamit ang kanilang sariling Eye Bloodline techniques. Sa kabilang dulo, ang samsara immortal body na tinawag ng babae ay naglabas ng gintong espada at nagpakawala ng ilang malalaking alo ng liwanag. Ewu. Ang iba't ibang pag-atake, na naglalaman ng parehong pisikal at mental na pag-atake, ay naging sanhi ng pagsigaw ng Eye of Death Yao God at ang katawan nito ay lumabo. Hindi mapapatawad. Ang Eye of Death Yao God ay nagalit at hinampas ng lakas ng kamatayan. Maliban sa Ancient God Black Extreme, ginamit ng iba ang kanilang divine power para pigilan ang mga pag-ataking ito. Boom! Ang enerhiya ng Eye of Death Yao God ay biglang tumaas na parang lahat ng mga sugat nito ay gumaling. Kasabay nito, ang napakalaking Eye of Death ay nagpaputok ng ilang libong manipis na itim na hibla. Swish! Ang mga itim na hibla na ito ay tumama sa nakapalibot na mga dingding, na nagdulot ng maitim na mga bukol sa kanila. Swish! Swish! Si Lin Chengguo at Zhao Feng ay kumurap pabalik-balik sa loob ng silid, madaling nakaiwas sa mga itim na hibla. Alam mo rin ang spatial blink. Si Lin Chengguo ay nabigla. Sa kabilang banda, ang magandang babae ay nagpatawag ng maraming samsara immortal bodies upang protektahan siya. Tulad ng para sa Ancient God Black Extreme, siya ay isang inapo ng Death God Eye, kaya siya lamang ang taong direktang makakalaban sa mga pag-atake ng enerhiya ng kamatayan na ito. Malamang na napansin ninyong lahat na ang Yao God na ito ay maaaring sumipsip ng enerhiya sa pool ng Death Liquid. Maliban na lang kung mapatay natin ito kaagad, makakabawi ito ng napakabilis. Nagmamadaling sabi ng Ancient God Black Extreme.
Tumango ang iba sa party. Napansin din nila ito, ngunit wala silang magagawa. Kahit ang paghawak sa tubig sa pool ay nakamamatay. Bukod dito, ang halaga ng tubig na ito ay katumbas ng death intent crystals sa loob nito. Ito ay isang perpektong material para sa mga cultivator ng death intent upang linangin, at hindi sila handang sumuko sa gayong mapagkukunan. Bilang karagdagan, ang silid ng metal na ito ay may landas sa likod, ngunit sakop ito ng mga mekanismo at array. Kung gusto nilang dumaan sa landas na iyon, kailangan nilang maging lubhang maingat. Kung ang Yao God na ito ay nakikialam, maaari silang mamatay sa mga bitag. May plano ako. May lilipat ko itong death liquid sa ibang lugar. Biglang nagbigay ng masamang ngiti ang Ancient God Black Extreme. Imposible. Agad na tinanggihan ni Lin Chengguo ang ideya. Ilang sandali ang nakalipas, sinubukan niyang gamitin ang Space Intent para ilipat ang death liquid palabas ng pool, ngunit sa sandaling pumasok ang Space Intent niya sa pool, nawasak ito ng death intent. Ang kawalang tatag ay naging imposible para sa anumang paglipat na magtagumpay. Nakalimutan mo na ba na ang mga inapo ng 8 Great God Eyes ay lahat ay may origin dimension? At ang aking Eye of Death's origin dimension ay isang death dimension. Ang mismong kalikasan nito ay puno ng enerhiya ng death origin. Paliwanag ng Ancient God Black Extreme. Habang nakikinig sila, agad na napagtanto ng iba pang grupo na kapanipaniwala ang plano. Gayunpaman, ang babae at si Lin Chengguo ay patuloy na nag-alinlangan. Ang Ancient God Black Extreme ay ang tanging miyembro ng party na may death dimension, ibig sabihin, siya lang ang may kakayahang humawak ng death liquid. Hahayaan nilang kunin ng Ancient God Black Extreme ang mahalagang cultivation resource na ito ayon sa gusto niya, at natural na ayaw nilang tanggapin ang resultang ito. Kayong lahat ay pinipigilan ito habang inililipat ko itong death liquid sa aking death dimension. Ang Ancient God Black Extreme ay nagbigay ng masasamang tawa. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang Eye of Death, na lumikha ng isang malakas na pagsipsip na nagsimulang gumuhit sa itim na tubig sa pool. Ang babae at si Lin Chengguo ay nanatiling tahimik, nagbigay ng kanilang palihim na pag-aproba sa planong ito. Bagalan. Biglang nagsalita si Zhao Fang. Ano? Hindi ka sang-ayon sa plano ko. Iniisip ko ang buong party na may planong ito, at bukod pa, walang sino man sa inyo ang makakaalis nitong death liquid. Ngumisi si Ancient God Black Extreme. Lubos akong sumasang-ayon sa plano. Nakangiting sabi ni Zhao Fang. Kung ganoon, ano ka? Medyo nagalit ang Ancient God Black Extreme. Kung pumayag si Zhao Fang, bakit niya sinabi sa kanya na magdahan-dahan? Bago niya matapos ang pagsasalita, isang malamig at itim na figure ang lumitaw sa gilid ni Zhao Fang. Ang figurang ito ay malinaw na may Eye of Death bilang kanyang kanang mata. Zhao Fang, sinabi mo sa iba ang tungkol sa lugar na ito. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, biglang umungal ang Ancient God Black Extreme. Nagulat din si Lin Chengguo at ang magandang babae kay Zhao Fang. Pumirma kami ng blood contract. Kung isiniwalat ko ang bagay na ito sa iba, tatayo pa rin ba ako rito nang hindi nasaktan? Naiinis na tinitigan siya ni Zhao Fang. Tumango naman ang iba. Ito talaga ang nangyari, kaya bakit? Siya ang aking clone. Inalis ni Zhao Fang ang kanilang kalituhan. Ang isang clone ay maaari ding magkaroon ng Eye of Death. Parang napaka-unique ng clone ng teknik mo. Ang mga mata ng magandang babae ay nag-aapoy sa pag-uusisa sa clone ng art ni Zhao Fang. Buzz. Sa sandaling ito, ginaya ni Zhao Wang ang Ancient God Black Extreme sa paggamit ng kanyang Eye of Death para sumipsip ng tubig sa pool. Hahaha, ang isang rank 5 True God lang ay malamang na hindi kayang hawakan ang level na ito ng death liquid sa kanyang origin dimension. Hindi ba siya nag-aalala na masira ang kanyang origin dimension? Ang Ancient God Black Extreme ay nanunuya. King of Gods, Kabanata 1301. Isang makapangyarihang lahi ang nasangkot. Hahaha, ang isang rank 5 True God lang ay malamang na hindi kayang hawakan ang level na ito ng death liquid sa kanyang origin dimension. Hindi ba siya nag-aalala na masira ang kanyang death dimension? Ang Ancient God Black Extreme ay nanunuya. Kahit siya ay hindi naglakas loob na ay absorb ang death liquid ng masyadong mabilis. Pagkatapos ng lahat,
Ang kanyang origin dimension ay nalink sa kanyang Eye of Death. Kung ito ay nasira, ito ay katulad ng kanyang Eye of Death na napinsala ng husto. Ngunit ilang sandali pa, ang mukha ni Ancient God Black Extreme ay nanlamig. Ang mga mata ni Zhao Wang ay nagsimulang mabaliw na umikot, sinipsip ang death liquid mula sa pool na parang isang higanteng puyo ng tubig. Ang bilis ng pagsipsip na ito ay medyo mas mabilis kaysa sa Ancient God Black Extreme. Ano paano? Hindi ba talaga siya takot sa kamatayan? Ang katawan ng Ancient God Black Extreme ay naninigas, ang kanyang isip ay nalilito. Sa kabilang dulo, mahigpit na pinigilan ni na Zhao Fang, Lin Chengguo, at ang magandang binibini ang Eye of Death Yao God. Napansin din ni Lin Chengguo at nangginang na si Zhao Wang ay hindi pangkaraniwan, ngunit kung ikukumpara sa Ancient God Black Extreme, umaasa silang maa-absorb ni Zhao Wang ang karamihan ng death liquid. Ancient God Black Extreme, bakit ang bagal mo? Mas mabagal ka pa sa clone ni Zhao Fang. Humajijik ang dalaga, dahilan para mamatla ang Ancient God Black Extreme, bahagyang ngumiti si Zhao Wang. Bagamat kamakailan lamang siya ay naging isang rank 5 True God, ang Staff of Death Curse, ang mataas na antas na mapagkukunan ng Ancient Dream Realm, at ang patnubay ng iba't ibang mga eksperto ay nagdala na sa kanya sa tuktok ng rank 5, hindi kalayuan mula sa rank 6. Ang kasalukuyang siya ay nakakuha na ng pangunahing pagkilala sa Staff of Death Curse at nagawang magpakita ng bahagi ng kapangyarihan nito. Sa loob ng Death Dimension, ang bawat patak ng Death Liquid ay natural na dadaloy sa Staff of Death Curse, umiikot sa paligid bago dumaloy sa Staff. Ang Staff of Death Curse ay nasealed sa ilalim ng God-Sealing Stone Steel sa loob ng maraming taon at nawalan ng malaking kapangyarihan. Ang Death Liquid na ito ay nagsilbing perpektong suplemento. Habang sinisipsip nito ang Death Liquid, ibababa ng Staff of Death Curse ang kalidad ng isang bahagi ng Death Liquid at iiwan ito sa Death Dimension para magamit ni Zhao Wang. Kaya, ang dalawa ay kapwa na kinabang sa isa't isa. Ano ang nangyayari? Maliban kung ang kanyang Eye of Death ay umabot sa quasi-God eye level, paano niya ito matitiis? Pinagmamasdan ng Ancient God Black Extreme ang bawat kilos ni Zhao Wang. Nagtataka siya kung bakit napakatapang ni Zhao Wang na sumipsip ng napakaraming death liquid. Gayunpaman, kahit na napakaraming oras na ang lumipas, si Zhao Wang ay hindi nagpapakita ng masamang epekto at patuloy na sumipsip ng death liquid sa parehong bilis. Samantala, nagsisimula ng maabot ang mga limitasyon ng Ancient God Black Extreme's Death Dimension. Ilang sandali pa, napilitan ang Ancient God Black Extreme na huminto sa pagsipsip ng death liquid. Matapos ang pagtitig kay Zhao Wang, pinaupo niya ang kanyang sarili ng naka-cross-legged at sinimulang pinuhin ang kanyang na-absorb. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang death liquid ay halos ganap na nasisipsip, na ang ibabaw ay natatakpan ng death intent crystals. Ang Eye of Death Yao God ay unti-unting humihina sa ilalim ng mga pag-atake ni Zhao Fang at ng dalawa pa. Malapit nang mamatay. Tumawag si Zhao Fang, at humakbang siya pasulong. Si Lin Chengguo at ang dalaga ay lumapit din ng kaunti sa pool para masiguro nila sa kanilang sarili ang ilan sa mga samsam. Sa isang tiyak na sandali, ang tatlo ay naglunsad ng mga nakamamatay na strike laban sa Eye of Death Yao God. Boom! Bang! Ang katawan ng Eye of Death Yao God ay unti-unting nahati. Whoosh! Sumakay ang dalaga at si Lin Chengguo sa tuyong pool. Nagkunwari lamang si Zhao Fang na lumapit sa pool habang ang kanyang kaliwang mata ay nakatuon sa gumuhong Eye of Death Yao God, kung saan dahan-dahang umuusbong ang isang spatial vortex. Sa itaas ng spatial vortex ay isang itim na hugis kastanyas na kristal na nagpapalabas ng makapal na enerhiya ng kamatayan. Ito ang intent crystal na nasa loob ng Eye of Death na katawan ni Yao God. Nakikita ng mata ni Zhao Fang na mayroong globo sa kristal na ito, katulad ng isang mata. Kukunin na sana ni Zhao Fang ang hugis kastanyas na kristal, ngunit ang figure ng Ancient God Black Extreme ay biglang lumitaw sa malapit. Habang itinataas niya ang isang kuko, ang itim na ambon sa paligid nito ay nagsimulang gumawa ng malakas na pagsipsip na humila sa intent crystal palabas sa hanay ni Zhao Fang. Ang target ng taong ito ay nagdilim ang mukha ni Zhao Fang habang ginagamit niya ang kanyang space intent para kumurap sa kristal. Napansin lang niya ang mga kakaibang katangian ng itim na kristal na ito dahil sa kaliwang mata niya, kaya gusto niyang kunin ito,
ngunit tila, ang layunin ng Ancient God Black Extreme ay ang Intent Crystal sa loob ng Yao God na iyon sa simula pa lang. Whoosh! Whoosh! Sa magkakasunod na pagpikit, nagawang makalapit ni Zhao Feng sa kristal at sakupin ito para sa kanyang sarili. Si Brother Zhao ay medyo sanay. Nakita ng Ancient God Black Extreme na nakuha ni Zhao Feng ang Intent Crystal at itinigil ang sarili niyang mga pagtatangka. Ibinaba din ni Lin Chengguo at ng dalaga ang kanilang ginagawa at tumingin kay Zhao Feng at Ancient God Black Extreme. Zhao Feng, ano ang nakuha mo? Kasalukuyang nagtutulungan tayong apat, ngunit gusto mong kumuha ng isang bagay na mabuti at hindi ibahagi. Natural na naunawaan ng dalawa na tila nakaligtaan nila ang ilang mas mahalagang kayamanan. Ito ang Intent Crystal na nasa Yao God. Ang kalidad nito ay medyo mas mataas kaysa sa Intent Crystals sa pool. Kung handa kang ibigay sa akin itong Intent Crystal, isusuko ko ang Intent Crystals sa pool. Walang takot na ipinakita ni Zhao Feng ang Intent Crystal na katatapos lang niyang makuha. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, tumingin si Zhao Feng sa Ancient God Black Extreme. Nakikita ng iba pang dalawa na ang Intent Crystal sa kamay ni Zhao Feng ay totoo gaya ng sinabi niya, na bahagyang mas mataas ang kalidad kaysa sa iba. Pero parang may iba pang nalalaman ang Ancient God Black Extreme, ito ay isang bagay na kung may gusto ba siyang sabihin. Kung wala siyang sasabihin, hindi mapapansin ng dalawa pa at susuko na sila sa Intent Crystal. Nagulat si Zhao Feng sa mga salitang sinabi ng Ancient God Black Extreme sa kalaunan. Wala akong tutol. Casual na sabi ni Ancient God Black Extreme. Ngunit sa loob-loob, ang Ancient God Black Extreme ay nanunuya. Kung ano man ang makukuha ninyong tatlo sa ngayon ay magiging akin ang lahat sa huli. Kudlit. Hindi personal na kailangan ni Lin Chengguo at ng dalaga ang mga Intent Crystal na ito, inaalala lang nila ang halaga nito. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sa huli ay sumang-ayon sila. Nadama nila na ang taong dapat nilang maging mas mapagbantay ay ang Ancient God Black Extreme. Dahil walang pakialam ang Ancient God Black Extreme, hindi na nila kailangang pindutin si Zhao Feng. Nakuha ni Zhao Feng ang espesyal na Intent Crystal. Bago ito ilagay sa kanyang interspatial dimension, inactivate ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at maingat na sinuri ito. Napagtanto niya na ang globo sa Intent Crystal ay talagang isang Eye of Death. Hindi kaya, nang mamatay ang eksperto sa lugar na ito, iba ang nakasalubong ng mata at naging Yao God. Saglit na pinag-isipan ni Zhao Feng ang bagay na iyon bago isinantabi. Bagamat ang tanging nakuha niya ay ang espesyal na Intent Crystal na ito, nakakuha din siya ng malaking halaga ng Death Liquid kanina. Sa madaling salita, si Zhao Feng ang talagang nagtagumpay sa pag-ataking ito. Ang Death Intent Crystal sa pool ay mabilis na hinati sa tatlo pa. Ang natitira na lang ay mga sirang bagay tulad ng mga lantang damo at mineral na naubos ng enerhiya. Tara na. Ang landas sa unahan ay dapat humantong sa ibang mahalagang lugar. Sabi ng Ancient God Black Extreme habang nagsimula siyang manguna. Ngunit sa sandaling dumating sila sa landas, huminto ang Ancient God Black Extreme at nagsimulang maingat na sumulong ng hakbang-hakbang. Inalis ko ang lahat ng mga mekanismo at mga bitag dati, para makapaglakbay tayo ayon sa gusto natin, ngunit ngayon, kakailanganin nating maging maingat. Mas mabuti kung ang iba sa inyo ay walang hawakan. Mataimtim na sinabi ng Ancient God Black Extreme. Tumango ang iba pang miyembro ng partido. Hindi nila alam kung anong banal na nilalang ang minsang naninirahan sa lugar na ito, ngunit walang alinlangan na ito ay isang taong higit pa sa kanilang kasalukuyang antas. Wala silang duda na ang mga bitag dito ay maaaring agad na pumatay sa kanila. Kung hindi dahil sa husay ng Ancient God Black Extreme sa mga traps at arrays, maaaring sumuko na sila sa karagdagang paggalugad. Matapos lumayo ng kaunti, nakarating sila sa isang sanggang daan. Walang alam ang grupo tungkol sa lugar, kaya iniwan nila ang pagpili sa Ancient God Black Extreme. Dumaan ang grupo sa mga silid na may iba't ibang laki. Ang ilan sa kanila ay ganap na bumagsak, ngunit may mga Yao Gods pa rin na nagtatago sa kanila. Ang iba pang mga silid ay naglalaman ng kaunting mahahalagang mapagkukunan na naglalaman ng Death Intent. Maaaring ang lugar na ito ay tirahan ng ilang makapangyarihang inapo ng Eye of Death. Medyo naiinip na tanong ng magandang ginang.
Lahat ng nahanap nila hanggang ngayon ay may kaugnayan sa death intent, na nag-iiwan sa kanya ng sobrang inis. Hindi naman dapat. Sa labas, nakatagpo tayo ng ilang Yao gods na may destruction intent at life intent. Nahinahong sabi ni Lin Chengguo. Lahat, ang mga guho na ito ay napakalaki. Huwag kang mabalisa. Bahagyang ngumiti ang Ancient God Black Extreme. Tumango ang iba sa grupo. Mula sa labas, ang mga guho na ito ay talagang napakalaki. Gayunpaman, ang mga traps at array ay lubos na nakahadlang sa kanilang pag-unlad, ibig sabihin ay malamang na hindi pa nila nahahanap ang 1% ng mga guho. Sa sandaling ito, sa itaas ng mga guho, halos 10 figure ang lumipad, pinangunahan ng isang matatag na figure na may gininto ang mga mata na kumikinang ng may determinasyon. Ancient God Giant Spirit, nasa ibaba iyon. Ngumiti ang isang kabataang may dark golden skin at sinabing, ang taong ito ay walang iba kundi ang halos Poxane ang pangkat ng spiritual race sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi, ang Ancient God Gilded Gold. Ang destruction origin sa aking katawan ay nakuha mula sa mga guho na ito, ngunit napakaraming mekanismo sa loob. Wala lang akong kapangyarihan na magpatuloy sa paggalugad. Patuloy ng Ancient God Gilded Gold. Sa kanyang paglalakbay sa pagsasanay, hindi sinasadyang nakapasok siya sa lugar na ito kung saan nagkaroon siya ng maswerteng encuentro at nakapasok sa antas ng Ancient God. Sa huli, bumalik siya sa kanyang lahi at naging ace card para sa laban sa pagsusugal. Nako, sa huli ay natalo siya ni Zhao Fang. Naghanda tayo sa pagkakataong ito. Hindi bababasa, dapat nating makuha ang karamihan ng kayamanan mula sa mga guho na ito. Ungol ng Ancient God Giant Spirit. Ang matandang ito ay nag-explore ng ilang mga guho na naiwan ng Heaven's Legacy race noon. Sa tabi niya, isang elder na nakasuot ng robe na pinalamutian ng violet clouds ang nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti. Sa sandaling ito, maraming Yao gods sa lugar ang nakapansin sa grupong ito at galit na itinapon ang kanilang mga sarili sa mga bagong dating. Naghahanap ka ng kamatayan. Nang inig ang katawan ng Ancient God Giant Spirit, ang pisikal na kapangyarihan ay yumanig sa kalangitan habang ang gintong apoy ay nagdulot ng kalituhan. Ang bagyo ng gininto ang apoy ay tinangay ang lahat ng mga labi, nabasag ang mga guho, at itinapon ang mga ito sa isang tabi. Ang mga Yao gods na mas mahina kaysa sa rank 7 ay agad na pinulbos ng malakas na enerhiyang ito. Masyadong malakas. Naramdaman ng mga nakaligtas na Yao gods ang panganib na nagmumula sa Ancient God Giant Spirit at nakaramdam ng bahid ng takot. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-jab out ang Ancient God Giant Spirit gamit ang kanyang daliri. Swoosh! Swoosh! Ilang nakasisilaw na sinag ng gininto ang apoy ang bumaril patungo sa mga nakaligtas na Yao gods at dinaan sila. Arg! Kumalat ang apoy sa kanilang mga katawan, na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng mga ito at kalaunan ay nasusunog sa abo. Iba talaga ang rank 8 Ancient God. Napabuntong hininga ang Ancient God Gilded Gold. Maghandang mag-explore. Sabi ng Ancient God Giant Spirit nang matapos niya ang paghawak sa mga Yao gods. Mukhang ibang tao ang nauna sa atin. Bulong ng matanda na nakasuot ng violet habang pinagmamasdan ang lugar. Iyan ay perpekto. Ginawa nila ang landas para sa atin. Ang Ancient God Giant Spirit ay hindi nababagabag. Pagkatapos, nakahanap ng pasukan ang Blazing Gold Race Party at pumasok sa loob. King of Gods, Kabanata 1302. Paggalaw mula sa incubating egg. Ang Blazing Gold Race Party ay pumasok sa isang maliit na landas at walang nakasalubong na mga sagabal. Ang mga mekanismo at array sa landas na ito ay naandun na ng isang tao. Kung susundin natin ang rutang ito, wala tayong makukuhang mabuti. Ang naka-violet na elder ng Blazing Gold Race ay biglang tumigil. Hindi dapat maraming tao ang grupo sa unahan natin, di ba? Tanong ng Ancient Gilded Gold. Ang Blazing Gold Race ay nagdala ng karamihan sa rank 7 Ancient Gods, na ang kanilang pinuno ay ang rank 8 Ancient God Giant Spirit. Batay sa sinabi ng Ancient God Gilded Gold, walang anumang kayamanan dito na maaaring tumukso sa mas mataas na ranggo na Ancient God sa mga guho na ito. Bukod dito, ang mga guho na ito ay matatagpuan sa teritoryo ng 5-star na Paksayon, ang Divine Tree Ocean.
Hindi wasto para sa Blazing Gold Race na walang pakundangan na magpadala ng mga miyembro ng upper echelon nito sa teritoryo ng isa pang 5-star na paksayon. Ilantad lang niyan ang mga guho. Sa huli, nagpa siya ang Blazing Gold Race na magpadala ng grupo ng rank 7 Ancient Gods na pinamumunuan ng rank 8 Ancient God. Natural yon. Sa nakikita ng matandang ito, hindi hihigit sa 5 tao ang kabilang team. Ngumiti ang naka-violet na matanda. Lahat ng nakuha nila ay mapupunta lahat sa Blazing Gold Race. Ang mga mata ng Ancient God Giant Spirit ay kumislap ng gintong liwanag. Halatang halata ang kahulugan ng kanyang mga salita. Dahan-dahan silang umuusad sa rutang ito at ninakawan at papatayin ang sinumang makasalubong nila. Ang sukat na tinitirhan ng mga guho na ito ay lubhang hindi matatag. Kung ang isang rank 9 Ancient God ay pumasok, kahit na ang paglabas ng buhay ay magiging isang problema. Kaya, inakala ng mga miyembro ng Blazing Gold Race na hindi sila posibleng makatagpo ng isang rank 9 Ancient God. Nabibilang sila sa lahi na nirerango sa ika-21 sa 10,000 ancient races at maraming tao sa kanilang partido. Talagang maaari nilang duminahin ang mga guho na ito. Sa ilalim ng lupa, ang partido ni Zhao Fang ay patuloy na maingat na sumulong. Kung ikukumpara sa labas, kung saan ang mga Yao Gods ang mas malaking banta, karamihan sa panganib sa loob ng mga guho ay nagmula sa mga bitag. May naamoy akong kakaiba. Biglang uminit ang ilong ng dalaga habang nagsasalita. Nagkataon lang na may sangang daan sa unahan. Batay sa kung paano ipinamahagi ang mga mekanismo, dapat mayroong isang mahalagang lugar sa unahan. Sabi ng Ancient God Black Extreme, at ang direksyon na itinuturo niya ay halos kapareho ng direksyon ng amoy na naamoy ng babae. Nagpa siya ang partido na sundin ang direksyon na ito. Matapos maglakbay ng ilang sandali, ang landas ay nagsimulang lumawak habang ang isang napakalaking pinto ng violet na kristal ay lumitaw sa harap nila. Ang violet na kristal na pinto ay ang pinakamalaking nakatagpo ng grupo. Bahagya nilang natatanaw ang boundary array nito. Sa loob ay isang malaking pabilog na silid, ang mga dingding ay natatakpan ng mga kristal na kahon. Ang mga kahon ay naglalaman ng iba't ibang kulay ng dumi kung saan nakatanim ang maraming uri ng mga bulaklak at halamang gamot. Bukod pa riyan, marami ring uri ng malalaking kagamitan at instrumento na hindi pa nakita ni isa sa kanila. Ngunit ang pabilog na silid na ito ay bahagyang gumuho, na nagresulta sa marami sa mga bagay na ito ay nabaon o nasira. Marami sa mga kristal na kahon na nakaimbed sa mga dingding ay nasira o nawasak, na ang kanilang mga halaman ay nalanto noon pa man. Ngunit 2 sa mga kristal na kahon ang nagawang manatiling buo. Ang ilan sa mga halaman sa loob ng mga ito ay mayroon pa ring espiritual na enerhiya at kumikinang na may kakaibang kinang. Iyan ay 7-color samsara grass. Gulat na sigaw ng dalaga. Sa 8 Great God Eyes, ang pinakamahirap na linangin ay ang Eye of Destiny habang ang pangalawa sa pinakamahirap ay ang Eye of Samsara. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng 2 mata na ito ay napakahirap intindihin. Halimbawa, pabalik sa Continent Zone, isa sa mga nakaraang kalaban ni Zhao Fang, ang Sacred King Samsara, ay nagawa lamang na maunawaan ang kapangyarihan ni Samsara sa pamamagitan ng patuloy na pangangaso sa mga taong muling nagkatawang tao. Celestial Void Sacred Mushroom. Thousand Wheel Karma Fruit. Ang karaniwang kalmado na si Lin Chengguo ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang ilan sa mga halaman sa likod ng harang. Ancient God Black Extreme, magmadali at buksan ang array na ito. Medyo naiinip ang dalaga. Lahat ng nakatagpo nila sa ngayon ay may kaugnayan sa death intent, ngunit ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang cultivation treasures na inaasam niya. Malinaw na nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang sitwasyon sa mga kristal na dibdib at natukoy na ang mga ito ay tunay. Si Zhao Fang ay nagal-inang ng maraming uri ng intent sa ngayon, at marami sa mga bagay sa mga kristal na kahon ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Huwag maiinip. Ang mga mekanismo at array para sa pintong ito ay nasa mas mataas na antas. Magtatagal ako para i-undo ang mga ito. Ang Ancient God Black Extreme ay lumitaw na mas mahinahon. Inilabas niya ang kanyang black stone plate at nagsimulang magsaliksik ng mga sikreto ng mekanismo ng pintong ito. Kung ang lugar na ito ay hindi nasira, ang cultivation resources sa loob ay malamang nakatumbas ng buong kapalaran ng isang rank 9 Ancient God.
Isang emosyonal na buntong hininga ang ibinigay ng babae. Mayroong higit sa 20 sa mga kristal na kahon na ito, ngunit lahat maliban sa dalawa ay nasira. Habang binabawi ng Ancient God Black Extreme ang violet na kristal na pinto, ang iba sa grupo ay umupo sa lupa at nagsimulang mabawi ang kanilang lakas. Ang lugar sa likod ng violet crystal na pinto ay may mga kayamanan, ngunit walang masasabi kung mayroon din itong hindi inaasahang panganib. Sige. Sabi ng Ancient God Black Extreme pagkaraan ng mahabang panahon. Sige. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong agad ng ginang. Hindi tulad ng huling pagkakataon, ang porma sayon na ito ay may 5 kritikal na lugar. Ang Ancient God Black Extreme ay nagbigay ng simpleng pangkalahatang ideya ng pamamaraan. Agad na tinawag ng babae ang 2 Samsara Immortal Bodies. Ang Ancient God Black Extreme ay nagpatuloy sa pag-ando ng mga mekanismo. Kapag ang mga komplikadong ron sa paligid ng violet crystal na pinto ay nagsimulang kumislap, iyon ang magiging senyales na ang mga mekanismo ay naando na. Boom! Bang! Agad na inatake ng natitirang mga miyembro ng partido ang 5 kritikal na lugar, na agad na binawi ang hangganan. Sa pagkakataong ito, mas pinili nilang maingat na pumasok kaysa magmadaling pumasok. Mukhang walang anumang mapanganib dito. Maingat na inilibot ng tingin ni Lin Chengguo ang paligid. Ngunit sa sandaling ito, isang napakalaking pagsabog ang nagmula sa kanilang kanan. Ano ang nangyayari? Agad na lumitaw ang magandang babae na nag-iingat. Ang pagsabog ay sinamahan ng malalakas na alon ng enerhiya. Sa isang sweep ng kanilang divine senses, agad silang namutla. Ibang tao na. Tumawag si Lin Chengguo. Ang lugar na pinanggalingan ng pagsabog ay nagkataon na natakpan ng isang tambak ng mga labi, kaya walang nakapansin na kakaiba. Sa totoo lang, may isa pang pasukan sa lugar na ito, at habang si Lin Chengguo at ang iba pa ay sinisira ang kanilang hanay, isa pang koponan ang nasa pasukan na iyon na sinisira ang kanilang sariling hanay. Whoosh! 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 3 figure ang biglang lumitaw sa silid. Agad na nagsalubong ang mga tingin ng 2 team. May ibang tao ba dito? Tanong ng isang matanda na nakasuot ng asul na damit, ang kanyang tingin ay masama. Siya yon. Nakatuon ang mga mata ni Zhao Feng sa isang lalaking nakasuot ng itim. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may iisang mata lamang, ang kanyang kanang mata, na siyang Eye of Myriad Forms. Ito mismo ang taong nakabangga ni Zhao Feng noong bumisita siya sa Life Sacred Land, at sa kanyang nag-iisang Eye of Myriad Forms, gusto niyang salakayin si Zhao Feng. Hihihi. Ang isang mata na Ancient God Profound Devil ay nag-scan sa grupo ni Zhao Feng at malamig na tumawa. Zhao Feng. Isang dilaw na nakadamit na kabataan sa koponan ng Ancient God Profound Devil ang biglang bumulaga sa gulat. Lumingon si Zhao Feng at napagtanto na ang kabataang ito ay isa sa mga miyembro ng Life Sacred Land na sinamahan niya sa God Eye Assembly. Kami ay 4 at 3 lamang sa inyo, at kami ang unang nakatuklas ng lugar na ito, kaya ipinapayo ko sa inyo na sumuko na. Humakbang pasulong ang Ancient God Black Extreme, may babala sa kanyang mukha. Si Lin Chengguo at ang babae ay naghahanda lamang na tanungin ang Ancient God Black Extreme. Pagkatapos ng lahat sila ay pumirma ng mga kontrata na tinitiyak na hindi nila maaaring ipaalam ang bagay na ito sa iba, kaya tanging ang Ancient God Black Extreme lamang ang maaaring gumawa nito. Ngunit nang marinig nila ang mga salita ni Ancient God Black Extreme, tumahimik sila. Bagamat maaaring ailik ng Ancient God Black Extreme ang impormasyon, may pagkakataon din na may ibang nakatuklas ng mga guho ng mag-isa. Hahaha, mukhang mas marami kayo, pero para sa akin parang pangkaraniwan lang ang lakas nila. Ang nakaasol na matanda ay may malalim at tusong titig, at ipinakita niya ang aura ng pinakamataas na rank 7. Yung mga crystal box na yan, hindi direktang mahawakan. Kung hindi natin sila makukuha, ikaw din. Humalaklak ang Ancient God Profound Devil. Nasa tuktok din siya ng rank 7, kahit na medyo mas malakas kaysa sa matanda na nakasuot ng Asher. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang suriin ng lahat ang 2 kristal na kahon. Totoo na ang kanilang mga ibabaw ay natatakpan ng komplikado at mahiwagang mekanismo. Agad na napangiti si Lin Chengguo at ang magandang babae. Kung ang Ancient God Black Extreme ay nagpunta upang i-undo ang mga mekanismo,
kung gayon ang natitirang bahagi ng koponan ay hindi magiging katugma para sa kabilang koponan. Ngunit kung ang kabilang koponan ay nagpumilit na lumaban, hindi nila ito lubos na maitaboy. Huwag tayong masyadong magmadali. Nagmensahe ang Ancient God Black Extreme sa mga miyembro ng kanyang team at nagbigay ng sarili niyang mungkahi. Kung nakarating ka dito, dapat mayroon ka ring isang taong may kasanayan sa mga mekanismo at array. Bakit hindi tayo magtulungan at hatiin ang laman ng mga kristal na kahon? Nang matanggap ang pag-aproba ng iba pa sa kanyang koponan, ang Ancient God Black Extreme ay nagsalita ng kanyang panukala ng nakangiti. Maaari nilang buksan muna ang mga kahon at pagkatapos ay labanan ang mga kayamanan, at dahil ang panig ng Ancient God Black Extreme ay may isang dagdag na tao, sila ang mangganguna. Pinaplano kong sabihin ang parehong bagay. Ang Ancient God Profound Devil ay bahagyang ngumiti habang siya ay humakbang pasulong. Ang mga miyembro ng parehong koponan na may kasanayan sa mga mekanismo at array ay pumunta sa mga kristal na kahon. Ang natitirang mga miyembro ng mga koponan ay nanatiling malapit na mata sa magkasalungat na panig. Kung tama ang hula ko, ang taong isang mata na may Eye of Myriad Forms ang pinuno ng pangkat na iyon. Si Zhao Feng ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mga mata, namumuo ang hinala sa kanyang isipan. Parehong hindi ganoon katanda ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil, ngunit pareho silang nagsaliksik ng mga mekanismo at array, at pareho rin silang mga pinuno ng kani-kanilang mga koponan. Bilang karagdagan, nakita ni Zhao Feng ang isang koponan nang nasa labas sila na binubuo ng 4 na tao, na nangangahulugang mayroon pang isa pang koponan sa mga guho na ito. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na maging mas maingat. May kakaibang nangyayari sa ruin exploration na ito. Sa sandaling ito, nakatanggap si Zhao Feng ng mensahe sa kanyang isipan. Master, ang itlog na iyon. Ito ay ang Black Destruction Serpent Dragon, na nakikipag-ugnayan kay Zhao Feng sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Itlog. Natigilan si Zhao Feng noong una, ngunit natigil ang kanyang ekspresyon nang maunawaan niya. Sa dimensyon ng space-time robe, malapit sa Black Destruction Serpent Dragon, nanginginig ang kulay abo at madilim na itlog. Ang isang komplikadong pilak na karakter ay paminsan-minsan ay lalabas mula sa itlog at magsisimulang lumutang ng kakaiba sa ibabaw nito. Ano ba itong magnanakaw na pusa? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may napakaseryosong ekspresyon. Biglang lumiwanag ang mga misteryosong karakter at rune sa itlog, na naglabas ng sinaunang aura. Ito ang aura ng isang sinaunang bloodline. Naninigas ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang manipis nitong Destruction Dragon race na bloodline ay halos na freeze ng aura nitong hindi kilalang sinaunang bloodline. Naghahanda lang si Zhao Feng na tingnan kung ano ang nangyayari sa space-time robe, ngunit sa sandaling ito, sumigaw ang Ancient God Black Extreme. Tara na! Binuksan ang mga kristal na kahon. Ang napakahalagang kayamanan ng paglilinang ay nalantad para makita ng lahat.